Mga kababayan, bakit parang gigil na gigil si Tito Soto sa impeachment? Gusto raw pahirapan? O gusto talagang pabilisin lang? Tanong lang po, mas magaling ba ang isang komedyanteng naging artista at politiko kaysa sa 15? Take note, hindi po isa, 15 maestrado ng Supreme Court na nagkaisa sa desisyon. O baka naman may hugot ka, Soto. Baka may pait pa mula sa nakaraang pagkatalo sa halalan. O baka naman may basbas na hinihintay sa taas. Politalak, usapang bayan, diretsong banat. Politalak. Di ba? Sabi niya, hindi na raw siya tatakbo. Oy, kung hindi ka natatakbo, dahil daw sa national, dahil matanda na siya, baka kailangan niya ng blessing. Kayo naman, pag ano siya, i-bless lang siya. Baka kailangan ng magandang retirement ending. Ngayon, himayin natin, batas ba ang pinaglalaban o personal na agenda ang nakabalot lang sa salitang prinsipyo? Di ba? Manatili hanggang dulo dahil ang issue na ito hindi lang para sa isang opisyal. Ito ang magiging blueprint kung sino ang pwedeng managot sa mga susunod na taon. Alam nyo, mga kababayan, itong ginagawa ni Soto na pagbibigay ng kanyang statement or dissenting statement, especially siya ay isang Senate President, ay hindi ho maganda sa tingin ko dahil Supreme Court ang nagsalita. Bakit niya ito ay para bagang sinasabing mas maalam pa siya? Sa totoo lang ito kahit singusing si Soto ito ay medyo yung galing-galingan na parang alam niya na lahat. Di ba? Porket matagal na siya sa politika, porket matagal na siyang senador, feeling niya alam na niya lahat ng bagay pagdating sa politika. Alam mo bata, sana man lang kahit abugas yan, nag-aral ka. Pwede nating masabing, pwede kang tumapat sa karunungan ng Supreme Court. Pero hindi Ni abugas siya, hindi mo natapos. Meron sigurong naitapos ka sa school bukol. Pwede, di ba? Successful na artista ka. Oy, okay yan. Actually, pagdating sa pag-aartista, magaling ka, maayos, panalo, successful in everything. Pero hindi ibig sabihin sa haba ng panahon mo sa politika ay ikaw na expert. Di ba? Sa katunayan, kung hindi ka nga siguro artista, baka hindi ka pa nga nanalo . Ano bang nagawa mo na masasabi nating landmark laws na naipasa mo? O nung dati kang vice mayor ng Quezon City na masasabi nating magandang accomplishment mo? Siguro meron, isa, dalawa. Pero para sabihin mo na para bagang may mali sa ginawang desisyon ng Supreme Court, bata, medyo, hindi pala bata, sir, matanda. medyo sabit po yun, ito, ipapaliwanag po natin ngayong araw na ito kung ano ba talaga ang nangyari doon sa desisyon ng Supreme Court na kung saan ay talagang tinututulan ng iba. Pero take note, ang tumututol po karamihan dito ay yung may mga kulay na quote-unquote constitutional expert, quote-unquote dating judges, dating o kaya naman legal luminaries o di kaya mga politiko. Ano ba yung tinututulan nila o tila kini-question nila pagdating po doon sa latest decision ng Supreme Court? Yan ay ipapaliwanag natin ngayong araw na ito sa lingwaheng inyong maiintindihan. Kasi talaga namang napaka-salimuot, pero ipapaliwanag natin ito para mas maintindihan natin. Ito muna yung balita para dito natin sundutin. Ano ba talaga ang problema dito at ano nangyari? Ngayong Huwebes, tuloy na binasura ng Korte Suprema ang naunang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At sa pagbasura na yan, may mga requisitos na kailangan tandaan ng Kongreso pag umusad na ang mga reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos at kay VP Sara Duterte. Halimbawa, ayon sa Article 11, Section 3 ng Konstitusyon, isang impeachment complaint lamang ang maaaring ma-initiate laban sa isang opisyal kada taon. Sa matagal po na panahon, ito po ang sinundan ng lahat. Ang ruling sa Francisco versus House of Representatives noong taong 2003. Ang impeachment ay considered initiated lamang kapag na-i-repair na po ang reklamo sa House Justice Committee. Pero sa patakaran ng pinagtibay ng Korte Suprema ngayong araw, meron pong dagdag dyan. Kung ang reklamo ay hindi ilagay sa order of business ng Kongreso sa loob po ng 10 session days, considered initiated na rin ang reklamo. Ito pa, kung reklamo ay hindi rin i-refer sa Justice Committee in 3 session days, considered initiated na rin po ito. Sa madaling salita, kung hindi kumilos ang Kongreso sa isang verified at endorsed na impeachment complaint, considered initiated na po ito at magsisimula na po ang 1-year ban laban sa mga bagong reklamo. Ayan. Ito po ang pinaka-main na tinututulan nila sa desisyon ng Supreme Court. Okay? Merong 10 araw, once natanggap, pagpasa ng once natanggap, tatakbo na ho ito ng 10 days. 10 araw na dapat ito'y tumakbo na. Ibig sabihin, kailangan sa order of business, may pasok na kaagad. Okay? At 3 araw, dapat ito'y ma-refer na sa Justice Committee. Dati kasi, ang para bagang pwedeng pag-antayin.
Katulad ng ginawa doon kay VP Sara Duterte na pinending yung unang 3. Tapos, tsaka pinasa yung pang-4. Ngayon, sinasabi at pinagtitibay ng Korte Suprema na hindi porket hindi ginalaw, nagbibilang na yung araw. Kaya hindi nagbibilang yung araw. Dapat, matik yun. Basta ipasa, makuha, ma-receive, pak, bilang na ang araw. Kailangan aksyonan. Pag hindi inaksyonan, bilang pa rin yung araw. Ang problema kasi, itong problema sa nangyayari. Katulad ng ginawa noong panahon ng Vice President impeachment. Pinending lang nila, inantay nila yung pang-4. So para bagang sila ang namimili kung ano yung ipapasa o hindi. Which is unfair naman po kung gano'n ang siste. Ang sinasabi ngayon ng ilan, sandali, teka lang. Hindi dapat gano'n. Dapat talaga, kailangan, anuhin kagad dyan. Antayin muna natin. Di ba? Yun ang sinasabi. Ituloy natin. Wait. Tuloy natin. Dito po sumabit ang 19th Congress. Hindi kasi nirefer sa Justice Committee ang naunang 3 impeachment complaints at sa halip ay nilagay na lamang ito sa archive. Ayon kasi sa Korte Suprema, nire-require ng konstitusyon ng anumang verified impeachment complaint ay kailangang ilagay sa order of business in 10 session days Yun. at i-refer po sa Justice Committee in 3 session days. Hindi na po ito optional. Walang prerogative ang sinuman sa Kongreso, maging ang Secretary General o ang House Speaker na i-delay ang prosesong ito. Yan kasi ang ginawa nila noon, di ba? Dinribble nila yung PERS 1, 2, 3, yung PERS 3 impeachment. Kaya ang inantay nila yung pang-4 na impeachment. Ganon ang ginawa. Hindi daw dapat ganon. Mali yun, sabi ng Supreme Court. Dapat, once na yan, naipasa, may 10 araw. Agad-agad, dapat. Di ba? Ito pa po ang sabi ng Korte Suprema sa issue naman ng due process sa impeachment complaints. Ito naman yung pangalawa. Yung una, kailangan agad-agad. Pag ibinigay, kasi nga, ang iniiwasan ng Korte Suprema, yung ganon, yung ginawa last time. Di ba? May nagpasa, hindi dininig, tapos inantay yung pang-4, tsaka dininig. Ngayon, pinagtibay dapat 10 araw, nandito sa order of business, dapat in 3 days, nasa Committee of on Justice, o kailangan yan, sundin. Hindi pa pwedeng nakaayon doon sa utos ng leader nila. So once binigay, 10 session days bilang. 3 session days naman sa Committee on Justice bilang. Hindi pa pwede yung head ng Committee on Justice i-delay. Hindi pa pwede yung Speaker of the House i-delay. Kailangan yan, kaagad. Hindi pa pwedeng mamili. Kasi nangyayari, magiging political yan. Mamimili ngayon, yung Speaker of the House o yung Committee on Justice na chairman. Actually, sunod-sunuran naman yung chairman sa Speaker. So, basically, parang sinasabi ng Supreme Court, dapat ang impeachment ay wala sa kontrol ng sinumang tao. Dapat sundin ang rules according doon sa Senate ng rules before pa. Kaya nga sa loob ko, hindi ito bago. Hindi ito bago na sinasabi ni Soto na bago. Ito'y matagal ng rules, hindi lang nasusunod. Diba? Kaya nga ipinagtibay ngayon ng korte. Na sandali, sundin nyo mga animal. Wala yung animal. Ito pa yung pangalawa. Pangalawa. Ang impeachment complaint ay pinaghalong legal, political at constitutional procedure. Hindi na po ito isang purely political procedure. Ibig sabihin, kailangan pa rin daw sundin ang due process. Ano pong kahulugan yan? Sa mismong draft articles of impeachment pa lamang, dapat kalakip na po, pati ang mga ebidensya. At ang ebidensyang ito, dapat sapat na para patunayan na may basehan ang reklamong kinakaharap ng akusado. Hindi lang po yan, kailangan din na ang mga ebidensyang yan ay ipamahagi sa lahat ng mga miyembro ng Kongreso, lalong-lalo na bago sila magbotohan sa impeachment complaint. Ayan. Ito naman yung pangalawa na nirereklamo na naman ni Soto. Parang pinahihirapan daw na may ma-impeach. Anak ng weteng, oo. Ay, Soto, iba ka talaga. Sorry pero sablay kasi. Following due process, hindi ibig sabihin pinahihirapan ang isang tao na inakusa. Kaya nga nililinaw ng Korte Suprema dito Kailangan, hindi pa pwedeng yung complaint. Halimbawa, yung draft complaint. Dapat may ebidensya na. Hindi yung basta ka lang nagbintang. Di ba? Kaya nga dito patas Bakit? Doon sa unang desisyon, parang pumapabor doon sa kay VP Sara Duterte. Pero dito sa hindi pala unang desisyon, doon sa unang punto, dito sa pangalawang punto, tingnan ninyo kailangan yung complaint merong sapat na ebidensya. Ibig sabihin, hindi pala sapat na ebidensya, merong kasamang ebidensya para magkaroon ng substance. Di ba? Nasa rules naman yun. Pangalawa, yung ebidensya, sufficient to prove, di ba? Ayan, charges. Hindi ko na mabasa, sorry So, pangalawa yun, kailangan ma-prove yung charges. May yung sapat para, ibig sabihin, may probable cause. Which is, nandun din naman yun dati pa. Pinagtitibay nga Pangatlo, evidence to be made available to all members of Congress. Matagal na rin nasa rules yan. Ang gusto kasi ni Soto, para bagang mamaya, paparinig natin yung interview niya, para bagang sinasabi niya, paano? Ibig sabihin, literal, kailangan, kung hindi may isang pumirma na congressman, hindi may papasa? Ala ka, Soto, pambihira ka, oo.
ang importante dito, nabigyan ng kopya yung mga congressman. Nabigyan, na-receive. Doon sa opisina, receive. Oh, na-receive mo ha. Kasalanan mo kung hindi mo binasa. Ito si Soto, oh. Dapat ako na lang nag-senador kaysa sa'yo. Sorry ha. Hindi, biro lang. Kasi yan mamaya, papakita ko sa inyo yung kanyang argumento na sablay. Yun lang, may ilan ang pumalag sa mga bagong patakaran. Halimbawa, ayon po kay Atty. Rene Sarmiento na isang delegado ng 1987 Constitutional Convention, bagamat nirespeto nila ang desisyon ng Korte Suprema, ito raw po ay judicial overreach. Ang pagpataw raw ng mga bagong requisitos na wala sa konstitusyon ay katumbas raw ng judicial amendment to the Constitution. Dahil mas pinapahirapan daw ang impeachment process, hindi nila maituturing na weapon of accountability ang proseso ng impeachment. Alam nyo mga kababayan, hindi naman na to, hindi po ito bago. Yun hindi ko magets. Ano sinasabi ninyong bago? Hindi po ito bago. Lahat po ito pinagtalunan nung nakaraan at pinoint out pa nga nila Marcoleta ito eh. Yung rules na kailangan dumaan sa due process, kailangan dalhin sa Committee on Justice at kailangan may kopya ang bawat isa. Paano ma-aproban? Paano boboto ang tao, ang mga congressman? Kung wala silang kopya, gusto nyo paspasan. Tingnan nyo yung reasoning ni Soto ha. Ito, pakinggan natin. Tingnan ninyo. Oh. It's nothing short of a judicial legislation. Binago yung Parang sabi niya, hindi, amin ito eh. Judicial, ito. Ako para sa akin, napakalabo nun. Hindi pa pwede. Kasi merong Supreme Court eh. Merong justice system sa atin. Sila ang mag-i-interpret ng konstitusyon. Ngayon, tanong, ang impeachment ba ay nasa konstitusyon? Di ba oo? So dapat sila magsasabi, ito ang interpretasyon niyan. Hindi kayo. Kayo gumagawa. Kasi para baga sinasabi ni Soto dito, parang gumawa ng bagong rules itong Supreme Court. Hindi ho, luma na ito. Kaya nga kung titignan ninyo yung desisyon ng Supreme Court, na andun naman yung mga article eh, na pinagbasihan ng kanilang desisyon. Di ba? O, tuloy. Inamend ang konstitusyon sa pananaw ko. Okay, let me place this on record muna. So far, as of last night, I've seen snippets of the decision. I have not read it fully, but hinanap mo kagad yung mga punto na dating pinag-uusapan natin kasi. So yung mga, sabi ko snippets so far. Apparently, they did not directly correct in this decision some of the errors or the factual errors in the past decision. Hindi nila binanggit dito eh. O hindi nila kinorek. So it stands therefore yung mga factual errors nila. So, and then, yun nga, binago eh. Binago nila yung, parang nilang binago yung mode ng pag-i-impeach. Mas mahirap, mas humirap na ngayon. Dati nga madali, sapagkat yan talaga, nilagay sa konstitusyon niya ng mga gumawa ng konstitusyon, lalo na yung option 3, na tinatawag nilang option 2, na 1/3 signatures lang, forward na kagad. Hindi ba dati nga, prayer lang, finorward na eh. Di ba? Sapagkat meron ng 1/3 na nakapirme. Because, kaya nilagay yan para sa isang opisyal, impeachable officer, na hindi ginagawa ang trabaho niya o merong maling ginagawa sa trabaho niya o nakakaperwisyo sa bansa, nakakaperwisyo sa ginagawa niya para sa tao, ay pwede. Ganito pa rin kaya ang tono ni Soto kung kay BBM na? Kasi parang sinasabi niya, gina-justify niya yung dating mabilisang impeachment ni, I think it was ERAP at that time eh, yung mabilis na impeachment na sa tingin ng Supreme Court at this moment, kasi ito, babasahin ko sa inyo. Ito yung sinabi ng Supreme Court. Una, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than twice and within a period of 1 year. So, nililinaw yon, diba? Isang beses ka lang pwedeng ireklamo sa impeachment kada taon. Bawal ang paulit-ulit. Matagal na yan. Pangalawa, nagsisimula ang kahit hindi pa na-refer, basta na-file na at hindi ginalaw ng tamang oras, pwede na rin ituring na nagsimula na. Kasi ang problema dito, bakit ganon? Kasi nga ang nangyayari, pinipending. Katulad ng ginawa nito nakaraan, di ba? So, merong pinanggalingan nito, yung 1987 Constitution, no impeachment proceeding shall be initiated. Hindi nito sinasabi kung kailan eksaktong nagsisimula, kaya nagkaroon ng interpretasyon. So, ininterpret niya yon ng Supreme Court dahil sila po ang nag-i-interpret. Bakit nila ginawa yon? May jurisprudence. Okay? Pinakikilala yung Francisco versus House of Representatives. Doon, unang nilinaw na ang initiation ay nangyayari kapag na-refer sa House Justice Committee and Verified Complaint. Sa mga sumunod na desisyon at interpretasyon, pinalawak ang konsepto na kahit hindi agad na-refer, basta na-file at hindi inaksyonan ng naaayon, maaari pa rin ituring na initiated para umandar ang 1-year ban. Ibig sabihin, Korte Suprema ang nag-define ng initiation, hindi ang mismong konstitusyon. Kasi again, wala po ito sa konstitusyon. So, ano ibig sabihin? Alam nyo, sa batas daw kasi, na pinaliwanag sa akin ito, na hindi pa pwedeng mag-imbento ang kung sino man at mag-interpret nito kung wala sa konstitusyon. At ang maaari lamang po mag-interpret nito ay walang iba kundi ang Korte Suprema. Napaka-importante nun. Kaya nga, sinasabi dito, yung initiation, nagsisimula basta natanggap na. Kasi nga, paano nga naman kung, okay, natanggap pero hindi i-refer? Di ba?
So, kaya nga meron ding merong yung sinasabing 10 session days and 3 session days. Sabi nga, napakaano kasi, ito ang konstitusyon nagsasabing isang impeachment lang kada taon. Ang Supreme Court, sila ang nagpapaliwanag kung kailan nagsisimula ang impeachment. Ang House Rule, sila ang naglagay ng bilang ng araw kung kailan dapat kumilos ang Kongreso. Kaya nga, mga kababayan, kung magkakaroon ng problema dito, sino ba ang tatakbuhan natin sa interpretasyon ng batas at konstitusyon? Walang iba kundi Korte Suprema. Sila po, hindi si Soto. Nauna sa lahat, di nga abogado. Diba? Hindi ho pa pwedeng Kaya nga, sinusunod lang at sinasabi lang ng Korte Suprema yung 10 days at 3 days na mismong House Rules ang nagsabi. Bakit kayo nagre-reklamo? Diba? Madaling alisin. Hindi pwede magtagal. Kaya nilagay yun doon eh. Ito gustong-gustong alisin. Ba kailangan daw, kaya daw dapat pwede yung hindi kagad mabasa ng mga congressman para dumabilisan. Diba? Kaya noon basta nag-rule lang yung 1/3, tapos na. Kaya naalala nyo yung pagtayo ni Villar noon, tapos biglang lahat na. Ang gulo-gulo. Hindi dumaan sa tamang proseso. Bakit natin pahihirapin yan? Katulad ng ginawa ngayon. At humihirap na. Talagang, kaya sabi ko, forgive me, but I think impeachment now is an impossible dream. Yan ang mahirap dito talaga pagka showbiz Talagang impossible dream. Marami nagkakapatayan dyan sa impossible dream. Hindi pala. Iba pala nga tayo. Grabe si Soto, no? Lupit din talaga nito mag-interpret ng batas. Iba ka? Ikaw na pumalit sa Supreme Court. Gusto niya pwedeng paspasan. So, naayon sa ating saligang batas, kailangan ng lahat ng tao dumaan sa due process. Di ba? That is a basic principle. Di ba? Sinasabi nga ng Korte Suprema, basic principle ito yung due process. Hindi pa pwedeng sabihin natin na political process lang itong impeachment. Ito hindi lamang ito pang politika. Hindi pa pwedeng ganun. Kasi bakit? Binoto ito ng taong bayan, yung mga impeachable. Not all, but kasi impeachable din ng yung Korte Suprema. Di ba? So ibig lang sabihin ito, ayaw mo na due process kasi pinatatagal. Diba? Pakibura na sa konstitusyon natin yan. Ikulong na natin lahat ng pinaghihinalaan nating kriminal. Basta hindi mo kursunada, kalaban mo sa politika, di ipa-impeach na kagad natin. Huwag na natin padaanin sa due process. Anong klaseng? Gumawa pa tayo ng batas. Parang hindi ito mambabatas Gumawa pa tayo ng batas kung hindi rin naman natin padadaanin sa due process. Anong klaseng, sorry pero parang masyado namang wala ata sa hulog itong binibitawan ni Soto. Ewan ko parang... That's why, no? Yeah, so sabi ko nga, mga snippets pa lang yung nakita ko. Number 2, gusto kong bigyan ng linaw, My position and my comments have nothing to do with personalities. It has nothing to do with Vice President Sara. It is the principle. It is the principle of ang legislation ay sa Congress. Hindi sa Supreme Court. Oo. Gusto natin baguhin ang Constitution, let's use a Constitutional Convention or a Constituent Assembly. Hindi a Supreme Court decision. Parang hindi naman ata binago. In-interpret lang yung salita doon sa bang article yun? Article chotomate. Sa Article 11 Section 3. Nandun naman yung nakasulat po yun Ang linaw-linaw po no? So, tapos ayon din mismo sa batas na ginawa o sa rules na ginawa ng House, kailangan 10 araw i-refer o i-initiate, Ito, para eksakto. Kailangan 10 araw mailagay sa order of business. At ang nakalagay doon, di ba, immediate. Ilang araw din dapat i-refer sa Justice Committee, 3 araw. Ang sinasabi lang ng Supreme Court, kung gano'n, dapat sundin. Sundin yung 10 araw. Hindi yung itetenga ninyo, aantayin ninyo, nang pumasok pa yung ibang mga impeachment, tapos tsaka nyo lang ipapasa para doon magsisimula yung 10 araw. Hindi pa pwedeng ganun yun. Kasi mangyayari nun, sino nagdidesisyon? House Speaker. Yun nga yung iniiwasan Yung ang House Speaker ang magdesisyon kasi supposedly taong bayan na nagpapa-impeach. So dapat sundin yung taong bayan. Hindi yung ganitong parabagang, hindi, kung anong desisyon ng siya mamimili. Ganun na nangyari. Ang personalidad dito, whether it's the impeachment of the filed impeachment for President Marcos or Vice President Duterte, it's nothing to do with that. Even if somebody files an impeachment to any of the members of the Supreme Court, walang kinalaman yung aking punto dito. Hindi na magagamit Ang hirap na tingnan niyo yung isang napansin ko. Noong una, di ba, parang tinanggal nila talaga yung option 3. Ngayon na sinasabi, kailangan pirmado lahat at binasa at alam ng mga at nabasa at naiintindihan ng mga congressman ang kanilang articles of impeachment.
Alam naman natin na pagka ganun, isa lang ang magsabi na hindi. Ayoko masahin eh. Wala akong panahon bumasa. Hindi ako pumapasok eh. Well, Alam mo, masyado ka kasing OA, Soto. Sa totoo lang, masyadong OA yung interpretasyon mo na yan na kailangan mabasa. Oo, tama naman, kailangan mabasa ng lahat. Pero responsibilidad na ngayon nung congressman, kung sakaling dinala sa opisina niya, ni-receive doon, kasi may ganun tayo eh. Hindi pa pwedeng sabihin natin yung katulad ng style na ginawa niya na hindi na-receive. Hindi namin i-receive yan kasi wala yung Secretary General. Hindi pa pwedeng ganun. Dahil nasa konstitusyon din yun. Nasa ano rin yun, nasa ano ba tawag dito? Nakalimutan ko yung exact term. Nandun din yun na kailangan yung opisina, whether nandun yung head ng office na yun, ay dapat tanggapin. Di ba? Nandun yun eh. Ngayon, anong ibig ko lang sabihin? Simpleng-simple lang. Masyadong OA yung interpretasyon nito ni Soto na kung saan sinasabi niya, so kung ayaw kong basahin yan, so hindi natatakbo. Ano ba naman klaseng interpretasyon yan? Soto naman, medyo sablay po kayo dyan. Sorry sa tingin ko, napakasablay nyo, sir. Pwede mo namang ipa-receive sa opisina. Oh, di ba? Kung hindi mo pinirmahan, sasabihin mo, hindi ka, sandali, may receive. No, problema na ng congressman yun. Di ba? Pagka halimbawa, botohan. Halimbawa, ito, sigurado ako, alam niyan. Hindi porket hindi pumunta yung tao, ibig sabihin, ano muna siya, wala siyang boto. O sabihin na natin abstain, pero boto pa rin yun. Di ba? Boto pa rin masasabi mo yung abstain. Kahit absent ka. Hindi pa pwedeng dahilan yun. Hindi, antayin nyo muna ako ha. Antayin nyo muna akong bumoto bago mag-proceed yan. Soto naman, ang tagal mo na dyan. Pambira ka naman. Di ba? Ang tagal mo na dyan, para bagang, basta lang interpret mo. Kasi ganito, may mga nagsasabi na medyo overreach daw itong ginawa ng Supreme Court dahil hindi eksaktong nakasulat sa konstitusyon yung rules na kung saan ay nagsasabi na na 10 days and 3 days. 10 days order of business at the same time ay yung naman sinasabi na 3 days doon sa Committee on Justice. Kaya sinasabi daw na tila na nag-overreach itong Korte Suprema, 'di ba? Sa legal na pananaw, hindi sila gumagawa ng bagong batas, kung hindi nililinaw kung paano ipatupad ang nakasulat na prinsipyo. Iyan ang ating maintindihan, ha? Kasi isa pang sinasabi doon, ang mga detalyeng iyon ay lumalabas na interpretasyon ng Korte at sa rules ng Congress, kaya may ilan nagsasabing parang dinadagdagan ang saligang batas. Hindi po, kasi sabi nga, di ba, trabaho talaga ng Korte Suprema ang mag-interpret ng konstitusyon. Kapag may malabong bahagi o may banggaan na rules, kailangan i-interpret po. Ang meron lamang pong kapangyarihan para i-interpret yan ay Korte Suprema. So ibig sabihin, hindi ho sila gumagawa ng batas. Nililinaw lang nila kung paano ito ipatupad. Kasi nga naman, halimbawa, di ba gumagawa ng batas, legislative branch, which is Kamara and Senate, merong hindi pagkakaunawaan. Di ba? Halimbawa, yung executive branch, ipapatupad na yung batas. Merong hindi pagkakaunawaan. Ano ngayon na mangyayari? Tatakbo ngayon sa korte. Because the judicial branch will be the one to interpret the law. So, dadalhin yan sa RTC, pag natalo, whatsoever, dalhin sa CA, hanggang umabot sa Supreme Court. Supreme Court, sila po yung, kaya nga Supreme sila yung final arbiter. Ano ba ang sinasabi o interpretasyon ng batas na pinatupad ng executive o di kaya at this very instance yung pinatupad ng legislative. So ibig lamang pong sabihin nun mga kababayan, simpleng-simple. Ang bottom line, ang pinaka may kapangyarihan na mag-interpret ay ang Supreme Court. Diba? Alam nyo, hindi ito settle ng tama o mali o debate ito sa legal political na pananaw. Hindi simpleng oo, hindi ito. Pero isang bagay ang sigurado tayo dito mga kababayan. Korte Suprema ang dapat sundin pagdating sa interpretasyon ng batas. Yun lang yun eh. Hindi mo lang pinigil, dinelay mo. Hindi mo lang Madidelay mo daw. So ganun ba every time na kailangan ng boto ng isang taong congressman? Pag hindi siya bumoto, wag niyo itigil niyo yan. Kailangan may boto ako kasi ayon sa rules. Kailangan bumoto mga congressman. Sorry, I'm not saying you're stupid but what a stupid logic. Di ba? Napaka-stupido naman logic. One congressman can delay because, ayokong basahin yan. Sabi ng Supreme Court, kailangan basahin. Hindi yun. Sir, Senator, ano ba naman yung klaseng ganyan? Pananaw mo? Nakakadismaya ka, sir, ha? Medyo pasok po uli kayo sa school bukol. Baka medyo pwede nyo matutunan yan. dinelay, pinigil mo na talaga ang impeachment pagka ganyan. I have read some of the comments of the legal luminaries. Talagang, wow, ibang klase ito. In other words, ako, bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Wow! Ano ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. What we can do is meet with them. I mean, Congress, the House of Representatives. Usapan namin yan. Yan. Pag-usapan nyo ni Romualdez. Kung ano bang next step nyo.
Pag-usapan ninyo. Ha? Kasi yung plano ninyo hindi na matuloy. Kasi ang nakikita ko na outright na solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Yung patay, lalo na. Palitan na. Oh my golly, dapat talaga mapalitan ikaw. Hindi yung konstitusyon. Ikaw ang dapat palitan. Soto, gusto mong palitan yung konstitusyon dahil lang dito sa ginawa ng Supreme Court. Pambihira ka, oo. Galing mo mag-suggest. Ako, ang suggestion ko, ikaw ang palitan para matapos na ang hirap ng mga Pilipino sa'yo. Sa totoo lang, ikaw dapat ang mapalitan. Nahihirapan na yung Pilipino sa'yo sa mga style mong ganyan Ha? Ikaw na ang napalitan, sir. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na ito para magbago kaisipan kasi unanimous. Wala ka lang dissenting opinion. Wala. Hindi ka man lang nagtaka. Hindi ka man lang nagtaka. Walang dissenting opinion. Huwag mo sabihin mga Duterte supporter itong mga Supreme Court Justices, ha? Alam natin, merong mga hindi dyan in-appoint ni Pangulong Duterte. Meron nga dyan yung talagang nakakalaban pa pagdating sa mga opinion Di ba? Oh. Bakit silang lahat pare-pareho ng desisyon? Unanimous ito. Tapos ikaw, sabihin mo, dapat mapalitan na silang lahat, decades daw. Magdilang anghel ka, ika nga, sabi nila, pero ikaw ang mapalitan. Huwag na sanang umabot ng decades. Maawa naman kayo sa Pilipinas kung ito pa rin ang iboboto nyo senador. Ito ang senador na paganong-ganon Silang dalawa ni Soto, pansinin nyo sa kasaysayan ng Pilipinas, paganong-ganon to. Kung sino nakaupo, sip-sip sila. Ha? Hindi talaga para sa bayan. Ito yung mga senador na alam mong may agenda. Ilang beses na tumakbo ito mga ito, talo na naman Ibig sabihin ayaw sa kanila ng taong bayan Di ba? Ayaw sa kanila ng taong bayan. Ewan ko ba? Bakit nananalo pa itong mga bakit pa tumatakbo itong senador at nananalo? Huwag yun na kasi yung patakbuhin nito na panalo sa Senado. Man lang opinion, otherwise na meron sinabi na ganito kaya ako bumoto, explanation, wala man lang So nakakapagtaka Na talaga magtaka ka, ibig sabihin sablay ka talaga. Pantakin mo. Nagkasundo lahat ng ng Supreme Court. Tapos sasabihin mo ngayon na mas maalam ka pa. It will take years mga retirement bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon natin. Kung hindi nila ako ayoko ng konkon, ayoko ng Constituent Assembly, pero pag gaganyan ang usapan, payag na ako. Grabe, no? Desperado na talaga. Desperado na talaga siya. Naku po, alam nyo mga kababayan, ewan ko feeling ko talaga itong mga ganitong style nito nakakasira ho talaga sa ating bayan. Hindi ho kasi parang dahil lang sa gusto nyo talagang mawala si VP Sara Duterte, kailangan na nating baguhin ng konstitusyon. Ano to? Bendalo? Meron palang bagong membro ang Bendalo Ha? May bagong membro ang Bendalo. At yan po ay si Senate President Soto. Ay nako, alam nyo mga kababayan, tayo ay mag-isip-isip kung tama pa ba yung mga ganitong klaseng mga politiko na nasa ating bayan. Kasi napaka-importante na magbigay ng magandang statement itong si Soto kasi Senate President siya. Ayaw natin ng constitutional crisis among branches of government. And it is very clear that the Supreme Court is the one interpreting the law. As a matter of fact, when they decide, di ba, pinag-aaralan niya ng lahat ng abogado yung jurisprudence, ginagamit yan bilang pangbanat o panghirit sa Korte Suprema, sa Korte. Bakit? Sasabihin nila, the decision between Banat Bay and blah blah blah. The decision of the Supreme Court Banat Bay, ganyan-ganyan. O ito sinabi noon. Kaya ito dapat ang maipatupad ngayon. Ginagamit yan. Ibig sabihin, pag decision ng Supreme Court, batas yan. Yan ang interpretasyon ng batas. Alam mo, hindi ako abogado, pero naituro naman sa akin yan. Hindi ko maintindihan ba't di naituro kay Soto yan na senador. Mantakin mo, batas ang mag-i-interpret siya. Ang linaw kaya nga nag-motion Di ba nag-motion yung camera? Parang sinasabi, sandali, hindi ganyan. Parang, ito, dapat ganito. Ibig sabihin, nagbibigay sila ng motion nila, ito. O ngayon, sino magja-judge? Supreme Court. At, ito lahat sila. Same judgment. Tangina, kaya nga judge Kakarindi. Pwede mo bang sabihin sa judge, naku judge, sablayan. Pwede mo ilagay sa puso mo yan. Pwede mong parang ganun. Pero, tandaan mo, lahat yan binase doon sa ebidensya o mga sirkumstansya na kung saan, isipin mo to these are Supreme Court justices. 15 sila, pare-pareho sila ng pag-iisip, pare-pareho sila, tama ang sinasabi.
Pare-pareho silang, eto ang dapat sundin. Tapos may isang galing sa school bukol, magsasabing, kaya talaga. Kaya nga ng disandikado para mapalitan lahat yan. Para bagang mali lahat ang desisyon nila. Katawa-tawa ka talaga. Soto. Ay nako, katawa-tawa ka. Hindi, sorry pero katawa-tawa talaga. Diba? Ay nako. Hindi ko talaga malubos maisip tong mga hirit ni Soto. Alam nyo, ladies and gentlemen, bantayan natin ito dahil talagang paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na hindi talaga sila titigil hanggang hindi po nila natatanggal sa posisyon si VP Sara Duterte. Politalak.